Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating dito sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Today is our celebration of the feast of the conversion of St. Paul. His name was Saul, a zealous Pharisee because of his strict education in their ancestral law under a great Pharisee and teacher, Rabbi Gamaliel. Sa araw po na ito ng pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagbabago ni San Pablo, marami po tayong maaaring pagninilayan katulad ng kanyang sitwasyon bilang isang great persecutor ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, naging masugid na tagapangaral tungkol sa ating Panginoong Jesus. Maaari nating sabihin sa ating mga sarili o maaari nating tingnan sa ating paligid para sa ibang mga tao na meron at merong pagkakataon pa rin tayo na magbabago. At itong pagbabago na ito, of course, tulad ng narinig natin sa kwento ng buhay ni San Pablo, ay sa pamamagitan mismo ng ating Panginoong Jesus. So sa kanya, mula sa pagiging masugid at persecutor ng mga tagasunod noong panahon na iyon, siya ay naging tagapangaral at itinuturing na isa sa mga haligi ng o parang pundasyon ng ating simbahan. At sa makatuwid, sa katotohanan lang, sabi nga nila, si San Esteban, ang kauna-unahang martir ng ating simbahan, ay sa pamamagitan niya o ang madugong kamatayan na ito ni San Esteban ay may pahintulot mula kay Saul nung panahon na yon. Nung ilatag ng mga pumatay sa kanya kay San Esteban sa pamamagitan ng pagbabato hanggang sa siya'y mamatay. Nung kanilang inilatag ang kanilang mga balabal sa paanan ni Pablo, na para bang ganon, tumatango si Pablo, si Saul, no, sa kanilang ginawa. Pagkatapos noon, nung pangyayaring yon, ay pumaroon siya o nakatanggap siya ng isang pahintulot mula sa mga otoridad sa templo ng Jerusalem, isang sulat na nagpapahintulot sa kanya na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-uusig sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. At in fact, itong pagkakataon na ito ng actual conversion niya ay naganap nung siya ay on his way outside Jerusalem, on his way to Damascus, para gawin na naman ang kanyang pagpapahirap sa mga Kristiyano. At natunghayan natin sa ating unang pagbasa kung ano ang nangyari dito sa kanyang conversion. Para siyang tinamaan ng kidlat, isang liwanag na nanggagaling sa langit ang tumama sa kanya, bumalot sa kanya, at siya'y nahulog sa kanyang sinasakyang kabayo. May narinig siyang boses na nagsabi, "Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? O bakit mo ako inuusig?" At ang kanyang tanong, "Sino po kayo, Panginoon?" At sumagot, narinig niya ang boses na nagsabi, "Ako si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Dito po natin bigyan ng konting pagkakataon na pagdinilay sa araw na ito.
Sino yung mga pinahihirapan at inuusig ni Saul sa mga pagkakataon na yon? Yung mga tagasunod, yung mga tao. Pero dito, sino yung nagsalita? Ano ang sagot ng nagsalita? Nung nagtanong si Pablo, si Saul, ang sabi niya, ako si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig. Anong masasabi natin dito? Mga kapatid, nagpakilala kay Saul si Jesus na taga Nazareth na siya ang pinag-uusig nito. Siya ang pinahihirapan nito. Kahit na yung mga tao mismo ang siyang nakakatanggap ng mga pasakit mula kay Pablo. Hindi baga sila ang pinag-uusig, hindi baga sila ang pinahihirapan? Bakit ngayon ang nagsasabi, ako si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig? Mga kapatid, ito po ang turo ng ating simbahan ay si Jesus ang siyang ulo ng ating simbahan at tayo ang mga miyembro. At kung ating iisiping mabuti, katulad sa isang kawikaan o kasabihan sa Tagalog, ang sabi nga ay sakit sa kalingkingan ay dama o sakit ng buong katawan. Tayo ay parte ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo na mga miyembro ng simbahan. At anuman ang ginagawa o anuman ang mga nangyayari sa atin, ay hindi lamang sa atin, sa inyo nangyayari, kundi sa ating Panginoong Jesus mismo na siyang ulo, parte ng ating simbahan. Kaya naman, ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 25, verse 40, ang sabi niya, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. So sa bandang huli, mga kapatid, pakakatandaan natin, anuman ang ating iniisip, ginagawa sa ating kapwa, ito ay tutungo sa ating Panginoong Hesukristo. Anumang suntok na ating ibinigay o ginawa sa ating kapwa, pagpatay, pagsisira ng puri ng iba, kapag kami numura natin yung ating mga kasamahan, kapag pinagnanakawan natin sila, kapag inaalipusta at iba pang mga masasamang gawain, tandaan po natin, hindi lamang sa kanila natin ginagawa, kundi sa ating Panginoong Hesukristo mismo. At gayon din, kapag yung mga kabutihan, yung mga ginagawa natin, halimbawa, ang pagkalinga sa mga nahahapis, pagbigay ng pagkain sa mga nangagugutom, inumin sa mga nauuhaw, at iba pang mga kabutihan, whether malalaking bagay, gawain, o mga maliliit na mga gawain na mabuti, sa bandang huli, sino ang parang makikinabang o sino ang pinaggagawan natin ito sa ating Panginoong Hesukristo? So mga kapatid, sa pagdiriwang natin na ito ng kapistahan ni Pablo, na kung saan narinig natin ang sagot na ito ni Jesus sa tanong ni Pablo, sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na taga Nazareth na yung pinag-uusig. Tingnan po natin ang bawat isa
bawat tao natin nakakahalubilo, nariyan ang mukha ng ating Panginoong Jesus.